So, una-una diyan siyempre yung combination ng Panarea, yung check engine. Usually bigla na lang yung lumalabas or pag tag-ulan tapos nabasa yung auto sensor, bigla siya magti-trigger. Pero hindi naman naapekto sa performance, sa experience ko. Tapos ang naging solusyon ko diyan, pumunta ako ng Benelli Main, yung sa Erod Dekot ng Walter Mart. Yan, pinalitan naman nila. Dala ko lang yung booklet, yung warranty booklet. Tapos pinalitan nila ng auto sensor. Tapos, ano yun, go 1 year na. Wala na naman nangyayaring check engine sa akin. Yung una kasi, pinarepress ko lang. Tapos after a week, yun, lumabas na naman. So much better na palitan na lang. Yun lang. Tapos, ang na-experience sa palawa, yung battery, yan. Tapos, pag ni-start ko, kahit kickstart ayaw, lumalabas yung error na yan. Ibig sabihin niya, lobat yung battery niyo. Minsan kasi, pag nilagay yung battery, tapos, sa atagalan, lumulubog yung mga sakit. Yun, yung bolt, tsaka nut. Tapos, two option lang yan. Either ipakarga mo na mas mura. Kasi nung pinaalarga mo sa akin, hanggang ngayon, hindi naman nalobat na. Tapos, sinigpataw lang talaga yung mga bolt and nut niya. Tapos yung iba, pinapalitan na. Ito nga pala yung button na pwede yung O-gel, tapos yung Yosa. Yan yung, nandiyan yung pinaka-code niya. Yun lang. Susunod yan yung sa panel natin. Usually pag malakas yung ulan, nagmumuis talaga yung panel natin. Piling ko kasi yung dalawang buttons na rubber sa panel natin, hindi siya naasilo talaga. So, ang solusyon dyan, bumili kayo ng screen protector ng panel or kayo mismo mag-sealed nun. Susunod dyan yung sa emblem. Usually yan, nangyayari pag nagpapaharwas tayo. Tapos, natutuan ng malakas na pressure yung emblem. Madali siya matanggal talaga, kaya nasisira. Ang naging solusyon ko dyan, tinanggal ko na lang kasi para mas malinis tingnan or gusto nyo bumili kayo sa kasa, mura lang naman yun. Pero meron naman nagka-customize nun nasa grupo, nasa Benelli, Panarea. Kung gusto nyo bumili, 350 lang rin din yun. Yung susunod naman yung sa switch ng mga motor natin. Minsan kasi pag nababasa, naglolo ko. So, minsan na-experience ko yan, yung left na signal light ko hindi gumagana. Tapos pagdating ko sa bahay, binuksan ko. Yung pala, nandun yung mga tubig para nag-uumito siya. Ang ginawa ko, nilinisan ko tapos nilagyan ko ng contact cleaner. Yan na, okay na. Susunod yan yung sa foot peg naman. Ang nangyari sa akin yan, bigla na lang hindi nag-open. Ang ginawa ko na lang, kasi mahal sa kasa, 800 pala isa nun. Isang karaso lang hindi dalawa. So, ang ginawa ko, tinanggal ko yung pinaka-foot peg, tapos binuksan ko. Tinanggal ko yung spring, pati yung bakal na nag-aarang sa foot peg. Para free na lang siya, pwede siya mag-open, back close, tapos nalagyan ko ng rubber. Para hindi mag-play. Yun lang. Susunod yan yung sa gear oil natin, nagkuhulay kape talaga. Pag yan nababaha tayo, dadaan tayo sa Malakasona, tapos merong baha, tapos humigop yung breather natin ng tubig, yun. Kasi naghahalo yung tubig sa alamis kaya nagkukulay kape. Ang ginawa ko dyan, tinaas ko ng konti parang ganyan, no? Yan. So, susunod naman dyan yung stock tire natin. Usually naman talaga sa stock tire, madulas siya kasi hard compound siya. Hindi siya soft compound. Ang maganda lang doon, matagal siya maupot, pero madulas talaga. Ingat talaga kayo sa mga basa, minsan sa mga mall, yung mga rubber sa mall, sa mga parking. Matulas din yun. Kaya ngayon, kung gusto nyo magpalit, madami naman sukat sa atin. Merong Pirelli, meron din Michelin, meron din Quick Tire, yun lang. Susunod naman yung naging problema ko din, yung bigla nang namatay yung panareya ko. Kasi nakahinto sa stoplight, tas bigla siya namatay. Pero mag-start naman din siya agad. So, ang naging problema ko nun yung sa kill switch, nag-umido. Kasi nga nababasa. Ang gawin nyo lang, bugahan nyo ng contact cleaner, okay na ulit yan. Or ang worst, magpapalit kayo ng fuel pump. Kasi generic lang yung nakalagay sa atin